laser, we try mga For peeling melasma, agent, oo. or we try mga orals, Mm-mm. we also try mga topical bleaching creams. Mm-mm. Minsan kasi, alam mo, ang problema dito, pag naaarawan, talagang bumabalik siya. But if less ang exposure mo sa sun, nagiging mas lighter. Mm-mm. So, Pero nandun pa rin siya. Andun pa rin siya, pero at least mas mas better ang ang effect ng yung complexion. Pero kung naarawan talagang minsan sobrang itim, kaya minsan nakaka-discourage to, kasi minsan naawa rin kami sa pasyente na after a while, pag habang on treatment siya, okay, she's happy, pero pag once na, syempre you cannot keep on exposing her naman sa ganong medication, kasi we also want to see yung safety, no? So pag tinanggal mo, tapos ganon rin ang exposure, so medyo bumabalik yung sinasabing melasma. Kaya minsan it's really a very challenging dermatological case. Pero makakatulong ba ang vitamin E katulad ng Tocovid o mga tocotrienols na natural whatever vitamin E? vitamin E, vitamin C, this has no effect, no? Scientifically, wala siyang direct na magpapa-lighter ng kanyang complexion, because it's a different etiology ng melasma naman. Okay, pero kung kunyari, ano bang ibig sabihin ng antioxidant? Well, okay. Ang vitamin E, like Tocovid. Yeah. Well, pag sinabing antioxidant, di kontra. Oxidant, ito na ba yung oxidant? Alam mo, during my mga high school days, I don't understand that. But now that I'm a doctor, so I still want to understand it in a layman's knowledge or understanding. No? So, pag sinabing antioxidant, ito yung mga bagay-bagay o pagkain or component na kontra sa mga things or naging byproduct, no? Byproduct ng ating katawan. Like cells are like you and me. They eat, they defecate. So tayo ganun, di ba? Sila. So sa kanila, kumakain sila, kung anong kinakain nila, so na-absorb. Kaya nga yan ang bioavailability. Na-absorb ng cells ang lahat ng kinakain natin. At saka sinisinghot. Yan, diba? Sinisinghot. Lahat ng mga air pollutants, langhap nila yan. So, but then, within that cells, marami silang component. So, they have to release, kasi may mga byproducts sila, mga waste. If nagkataon, ang kanilang mechanism, lalo na pag nag-age na ang cells, syempre medyo mahina na, parang kotse, humihina ng makina. So, mas maraming naiiwan na mga waste product. At kung dumami ang waste product, so, syempre, yun magiging effect nung toxin, mas nagiging obvious. That's why nakikita mo nagkakaroon ng aging, nagkakaroon na ng mga other mga complications, no? So, mga arthritis, this is part, no? Kasi kung titingnan mo, lahat yan nagsisimula sa cellular pa lang. So, if the cells is, there's no balance, no? Parang positive, negative. Mas marami ang toxin mo sa katawan, hindi mailabas. So, this will cause a lot of trouble later on. So, ang vitamin E, pwedeng makatulong para... Yes, ang vitamin E kasi, ang ginagawa ng vitamin E, siya yung parang Pac-Man. Kasi ang sinasabi ko nga, like, when we talk it like a few weeks ago, no? Ang chemistry 101 natin tungkol sa mga atom, no? So, 'di ba, ang water is H2O. So, hydrogen and oxygen, two atoms of oxygen. So, these are elements. Elements are made up of atoms because atoms is the smallest particle. In the atom, may tatlong component. May nucleus, yung nasa gitna. Meron din silang proton. At yung nasa labas nila is electron. Yan yung umiikot-ikot. Okay? So, normally, ang mga ganito, ang electrons, they are in pairs. Dalawa. Pag nagkataon, ang one of the electron, one of the member, dapat pair sila, no? Is isa lang ang umiikot. Like, ang electron mo dapat 2, 4, 6. Kunyari nagkataon 5 lang. So kulang ka ng isa. Ang maging 10, ang tawag na dyan, nagkaroon para siyang free radicals. So free radicals, these are bad radicals. So anong nangyayari dyan?
itong mga free radicals, itong electron, which is uneven, no? They will grab to the next molecule, kukunin nila yung electron noon. So, they will keep on grabbing, snatch niya, nanakawin niya yung electron ng kabilang molecules, tapos okay, complete na siya, ikot na siya, masaya na siya. Ayun, kinunan niya, magalit, kukuha na naman sa iba yun. So, hanggang sa umikot, lumaki ang problema. Okay, so these become a free radicals. That's why doon nagsisimula ang problema. Doon sa free radicals. Ito yan ang sumisira sa ating katawan. So, nagiging dahilan ba yan ng mga sakit? Yes, ito rin ang parang initiating factor. So, but because of we have antioxidant in the food that we eat, no? Plus we have supplement, mga like vitamins, like vitamin E, which is an antioxidant. This help. How do this help the radicals na mawala? Because the vitamin E contribute hydrogen or they contribute to the missing electron. So nagiging kumbaga yung pagiging toxic ng isang bagay nagiging lesser. Naging parang water na lang siya eventually kasi nga nalalagyan siya ng nagdodonate nasusuplayan ni vitamin E ng hydrogen. So parang naging water. Wala na. Okay, that is the good. Parang, kumbaga, may usok, the free radicals is like smoke na pwede mag-cause ng fire. Sunog, Ang fire extinguisher is yung mga vitamin E. Bumbero pala ang vitamin E. Yes. So, pinapatay niya kagad yung mga free radicals na yan. Kaya, alam niyo po, ang free radicals ang nagiging sanhi ng mga sakit katulad ng cancer, di ba? Pati diabetes, at iba pang mga sakit. Basically, kung hindi, kasi kaya nga nagkakaroon tayo ng maraming sakit, it's because na rin of what the food that we eat. Sabi nga nila, sometimes, di ba, we love chocolates. In the environment. Yes, in the environment, air pollution. Pati chocolates? We love chocolates, right? Too much of sweets, di ba? A moment in the lips is forever in the hips. So, medyo lumalaki. Kakain ko lang tsokolate, kaninang cupcake. So, basta happy. Pero usually, ganun nga. Nagiging habit, nagiging parang routine. Oh, I'm so stressed. I'll take a lot of chocolates. I take something sweets, no? It has a good effect. Pero, if become a regular, it become habitual. That's the problem. Because there's no way that you have to balance it. You have to take out the excess sugar in your body. Diba? Usually, if you take chocolates, siyempre, iba yun. Yung kanin, iba rin, kakain ka pa rin. So, parami ng parami yung ang mga sugar mo sa katawan na nakakalason. Yes. Plus, may stress ka pa. Stress also have your adrenal glands also contribute, no? Sa mga steroid. So, it can also increase. So, the more tumataas ang blood sugar mo. So, kailangan talaga natin ng supplementation ng katulad ng vitamin E. Like Tocovid, the natural vitamin E with tocotrienols.